Talamak po ngayon ang usap-usapan sa internet patungkol sa tinatawag ni Evil Eye. Ito po yung matagal ng paniniwala na kapag yung isang taong may taglay nito na nainggit sa iyo, kaya ka nitong padalhan ng kamalasan. Maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit, aksidente, o kaya'y sunod-sunod na pagdating ng malas sa buhay. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Pero kapag nainggit sa iyo, malaki talaga ang epekto. At may narinig pa nga po akong kwento na minsan daw namamatay daw sa sakit yung nabibigyan ng ganitong sumpa. Ngayon lang talaga siya napag-usapan, pero sa totoo lang po, matagal na yung paniniwala na yun. At ngayon po, ibabahagi ko yung isang natatandaan kong nangyari sa lugar namin dito sa Ilocos. Noon po kasi, may taga rito sa amin na dalaga. Ang ganda-ganda niya. Si Ate Marisa. Nililigawan nga po siya ng kuya ko, kaya kilalang kilala ko po. Pero marami ding ibang nanliligaw kay Ate Marisa. Kumbaga, sa lugar namin, siya yung pinakahinahangaan ng kalalakihan. Ilang beses na siyang nananalo sa mga pageant. Tapos kinukuha din siya sa mga commercial ng sabon para i-endorse daw kasi ang kinis talaga ng balat niya. Parang wala kang masasabing kapintasan kay ate. Isama mo pa yung natural na pagiging mabait niya. Ka-church kasi namin si Ate Marisa. Nung may dumayo na taga-ibang lugar sa church namin, ay doon nagsimula ang lahat. Meron isang babae na panay ang puri sa itsura ni Ate Marisa. Ang sabi, ang ganda nga raw ni ate. Sana daw ay magbahagi naman daw ng kahit konti. Ilang beses ding hinawakan ang buhok ni Ate Marisa sa kayong muka. Yun ang pinaghihinalaang nagbigay ng sumpa kay Ate Marisa. Kasi pagkatapos ng event sa church namin ay nahilo na siya. Si Ate Marisa kasi siya ang representative muse namin sa church noon. Dahil may laban ng pageant pero katuwaan lang naman. Ang bigat na ng pakiramdam niya at ilang beses na siya nagsuka. Pagkatapos nga noon ay palagi nang hindi umaatid ng church si Ate Marisa dahil masama pa rin daw ang pakiramdam. Noong binisita siya ng kuya ko ay nagulat ito kasi ilang araw pa lang daw pero ang laki na ng ibinago ng itsura ni ate. Ang laki daw ng ipinayat nito, bahagyang kumulubot din daw ang balat sa muka. Talagang hindi na daw aakalain ng lahat na si Ate Marisa yon. Sabi pa nga ng pamilya ni Ate Marisa, mukhang may nainggit daw at isinumpa si ate. Grabe naman daw yung nainggit kay ate, naka-church pa talaga namin. Lagi-lagi rin namang bumibisita ang kuya ko sa bahay nila, kaya nalalaman din namin yung nangyayari. May amulet nga daw na ipinasuot kay Ate Marisa para maproteksyonan si Evil Eye. Kalaunan ay lumipat na si Ate Marisa ng ibang lugar. Dinala siya sa probinsya ng lolo niya. Yon ang huling balita namin kasi naging usap-usapan din sa lugar namin na malayo na raw ang itsura ni Ate Marisa ngayon kaysa sa dati niyang itsura. Ngayon po ay wala na kaming balita kung ano bang nangyari, kung tuluyan na bang nawala ng bisa yung Evil Eye na naibigay kay Ate Marisa. Kumusta po lahat ating mga kapasta dyan? Subok lang po ito na mag-send, baka sakaling mapansin. Patago na lamang po ako sa pangalang Emeline. Masakit sa pakiramdam kapag nalaman mo na yung taong gumawa sa iyo ng masama ay yung taong malapit pa sa iyo nang dahil lang po si inggit. Sobrang close ko yung kinakapatid ko na itago na lamang po natin sa pangalang Gina. Simula high school ay magkasama na kami hanggang sa may kanya-kanya na kaming pamilya. Parehas kami ng problema noon kasi pangarap naming magkaroon ng baby pero hindi po kami magkaanak. Siya kasi ay may PCOS. Ako naman, ilang beses na ring sinubukan ng asawa ko
pero wala talaga. After 3 years, nabiyayaan kami ng anak ng aking asawa. Hindi lang po isa, kung hindi kambal pa. Sobra po yung tuwang naramdaman namin kasi worth it talaga yung paghihintay. Akala ko si Gina ay matutuwa din para sa akin. Kinuha ko pa nga po siyang ninang pero na-depress po pala siya. Nung ipinanganak ko yung kambal ko ay gusto niyang ampunin yung isa. Sa kanya na lang daw, baka daw kaya kambal ang anak na ibinigay sa akin ni Lord dahil will nito na maging anak naming dalawa. Siyempre bilang isang ina, maaatim ko po bang ibigay yung anak ko. Hindi naman po pusa yung anak ko na madali lang na ibigay. Akala ko po'y okay na kami at naiintindihan niya ako na hindi ko kayang ipamigay yung anak ko. Yung isa po sa kambal ay nagkasakit. Ang taas po ng lagnat, iyak ng iyak at halatang nasasaktan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pina-check up po namin at lahat-lahat. Binili na din po lahat ng gamot pero patamlay ng patamlay yung anak ko. Ilang linggo lang po ay sumunod naman yung isang kambal. Parehas po sila ng sintomas. Mataas din po yung lagnat, nangingitim na ang mga labi at namumutla ang balat. Ang sabi po ng doktor, healthy naman daw po yung anak namin kasi kapag pinupunta po namin sa doktor ay umaayos na. Pero hindi ko po malaman kung bakit bumabalik pagka-uwi namin tapos hindi na po nawawala yung sakit nila. Ako ang nasasaktan sa tuwing nakikita kong umiiyak sila. Pinapanalangin ko na lang na sana'y ako na lang yung makaramdam ng sakit kasi mga baby pa sila. Alam kong hindi nila kayang i-handle yung ganong sakit. Ilang buwan pa lang po ang nagdaan ay 2 silang binawi sa akin ng Panginoon. Sobrang sakit. Ang hindi ko po maintindihan ay habang nagluluksa ako, may nagsabi po sa akin na parang tuwang-tuwa pa daw si Gina sa nangyari sa akin. Sabi pa daw ay kung pinigay ko lang daw sana yung anak ko, baka raw naalagaan pa niya ng maayos at hindi nagkasakit. Kaya may hinala po talaga ako na may kinalaman yung kinakapatid ko sa nangyari sa buhay ko. Nagpahula po ako sa mahusay na manghuhula na kilala ng kaibigan ko. At tama nga po ang hinala ko. Meron daw pong malapit sa akin na sobrang nainggit sa akin at yun daw ang dahilan kung bakit nawala ang kambal ko. Sa manghuhula ko rin na pag-alaman na yung patungkol sa evil eye. Mukhang nabiktima daw ako ng sumpa. Ngayon ay hindi ko na po kinakausap yung kinakapatid ko, pati na rin ang pamilya niya. Masaya na rin ako kasama po yung sumunod sa anak namin. Pag nagbabalik tanaw ako, may kirot pa rin po. Pero nagpapasalamat ako dahil nabiyayaan ulit kami ng anak. Balita ko po'y hanggang ngayon ay wala pa rin po siyang anak. Yun na rin po sigurong kapalit ng kasalanan niya. Magandang araw sa inyo mga kapasta. Ako po si Tess ng Zambales. Naging komportable ang buhay namin. Salamat sa kuya ko na nagsipag para tuparin yung pangarap ng pamilya namin na makaahon sa kahirapan. Nakapag-abroad siya bilang isang nurse. Nakapagpatayo ng sarili naming bahay. May pinapalago na rin po kaming negosyo. Tapos komportable na sa buhay ang mga magulang namin. Proud na proud po kami sa kanya. Hindi niya deserve yung nangyari sa kanya. Noong nakabalik na po siya dito sa Pilipinas, ay bumili siya ng sasakyan. Nang makabili siya, ay usap-usapan na siya ng mga kamag-anak namin na nakabili daw ng sasakyan pero ang damot daw sa kadugo. Hindi man lang daw nagbibigay ng tulong. Ang dami po talagang naiinggit na kamag-anak namin. Dahil nga raw nung bumuti na yung buhay namin, ay nakalimot na raw kami. Samantalang nung mahirap kami, ay wala man lang pong tumulong ni isa sa kanila. Grabe pa kung lait-laitin ang pamilya namin.
Madalas talaga, kadugo mo pa ang hindi mo mapagkakatiwalaan. Nang makabili po ng sasakyan ng kuya ko, ay hindi ko talaga malilimutan yung sinabi po ng tita ko na kapit-bahay lang po namin. Nagparinig po kasi siya. Ayan, sus, pakotse-kotse. Kapag na-aksidente yan, ay nako, ngangawa kayo. Sobrang big deal po sa kanila na bumili ng kotse si kuya. Samantalang noong nakarang buwan ay humihiram sila ng pera para daw po pang-enroll ng pinsan ko. Pero si kuya, inilaan na po talaga yung pera para sa mga plano niya sa pamilya namin. Kaya hindi po siya nakapagbigay. Hindi namin alam kung likas ba talagang may sumpa ang bibig ng tita ko. Pero nagkatotoo yung sinabi niya. Na-aksidente po si kuya sakay ng kotse niya. Critical na nga po ang lagay ng kuya ko at nakuha pang manisi ng tita ko. Ay nako, ayan ang napapala. Pasarap kasi kayo sa buhay. Karma nyo yan. Di kayo marunong tumulong. Nanggagalaiti po si mama sa galit kung bakit idinadama yung nangyari sa kuya ko. Gayong kasalukuyan na nga po siyang lumalaban sa ospital. Salamat na lang po sa Diyos dahil nakaligtas po ang kuya ko. Kwento niya sa amin, ang bigat-bigat daw ng pakiramdam niya bago nangyari yung aksidente. Para bang may negative energy daw sa paligid niya. Tapos bago daw siya maaksidente, nakita pa raw niya yung tita namin na tumatawid sa harapan mismo at huminto sa tapat ng kotse. Mukhang kamukha daw ni tita yung matandang nasagasaan niya. Pero nung makarecover siya, sa kanya lang nalaman na wala naman pala siyang nasagasaan. Ano po kaya ang ibig sabihin nun mga kapasta? Malakas talaga ang pakiramdam ko na dahil yun sa inggitera naming kamag-anak. Lalo na yung tita ko na tuwang-tuwa pa ata nang mabalitaan niyang na-aksidente ang kuya ko. Parang may kinalaman siya sa aksidenteng nangyari. Balik abroad na po ang kuya ko ngayon. Meron na siya ngayong agimat na laging suot-suot niya. Pangontra daw po yun sa negative energy. May nakapagsabi kasi sa amin na si kuya daw ay mabilis pasukan ng mga negative energy. May mga tao daw kasi na sobrang insecure at pinapasa nilang negative energy niyon sa kinaiinggitan nila. Unang pumasok po sa isip ko si tita. Palagi niyang pinupuna ang lahat sa pamilya namin. Naaawa na lang din po ako sa kanya at puro inggit ang nasa puso niya. Hindi na siya sasaya kung gano'n ang takbo ng isip niya. Hi po mga kapasta. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. May kakilala ko na nagkwento sa akin patungkol doon sa evil eye experience niya. Hindi ko nga alam nung una kung ini-explain niya para sa akin na kapag may naiinggit sa'yo, nagsisend daw ng bad luck. Ang nakakatakot pa daw kasi yung nagbibigay ng evil eye ay malapit lang daw sa atin o kaya naman ay kakilala. Itong kakilala ko po ay itago na lang natin sa pangalang Jessica. Narealize ko po ito na ang paniniwalang ito ay may kapareha po sa kultura natin. Yung mga nang-uusog o kaya naman yung bigla na lang pong titingin sa atin tapos may sakit na palang ipinapasa. Si Jessica po last month, nag-travel siya sa Singapore. Deserve niya naman kasi napaka-workaholic niya nun. So treat niya din po sa sarili niya. Ayun na nga po, pinost niya sa social media yung mga larawan ng travel niya. Mga selfies, mga larawan ng pagkain at ng lugar. Nung nagta-travel po ay maganda ang pakiramdam niya at tuwang-tuwa pa siya kasi nga po ay nakapag-travel na siya sa dream place niya. Ayon kay Jessica, pag uwi niya ay dun siya nakaramdam ng pagkahilo. Tapos pakiramdam niya may pumupukpok sa ulo niya. Nagdumi at nagsuka pa nga siya. Namimilipit din siya sa sakit ng tiyan hanggang sa ma-confine siya.
Kahit na na-discharge siya sa ospital, ay ganun pa rin ang pakiramdam niya. Sumasakit pa rin ang tiyan niya. Naninikip ang dibdib at sobrang bigat daw talaga. Parang may malaking nakadagan sa katawan niya. Dahil hindi nadadaan sa doktor yung nararamdaman niya, nagpunta daw yung mama niya sa albularyo. Pinatingnan siya at pagkakita pa lang kay Jessica, ang sabi daw ng matanda, ang itim daw ng paligid ni Jessica. Tinanong siya kung saan siya galing at anong ginawa niya at kanino siya huling nakipagkita. Yung albularyo ay naghanda ng isang baso na may laman ng tubig. Nilagyan ng langis at saka inilagay doon yung ilang hibla ng buhok ni Jessica. Umilalim po yung buhok niya sa tubig. Ibig daw pong sabihin nun, may nagbigay daw ng sakit kay Jessica at malapit lang daw na kaibigan niya. Ang hindi alam ni Jessica ay kung sino sa mga kaibigan niya yung nagbigay sa kanya ng sakit na yon. Ang huling natatandaan niya ay nakipagkita siya sa grupo ng mga kaibigan niya sa trabaho kasi ibibigay niya yung mga pasalubong niya galing ng Singapore. At pag uwi niya, doon na po nagsimulang bumigat ang pakiramdam niya. Kaya yun ang hinala niya, isa doon sa mga kaibigan niya sa opisina. Gumaling naman si Jessica. Bumili na din siya ng evil eye protection niya na nakita niya lang po online. Pakiramdam niya ay epektibo naman daw. Ilang buwan lang po ang nakalipas ay nalaman niya bigla na yung grupo pala ng mga kaibigan niya doon sa opisina niya, lahat pala ito ay binabackstab lang si Jessica at kung ano-ano palang sinasabi kapag nakatalikod siya. Nagulat pa nga siya kasi ine-expect niya ay isang tao lang yung may inggit sa kanya. Tapos nalaman niya, lahat pala ng kaibigan niya sa trabaho. Kaya pala ganoon na lamang katindi yung sakit na nararamdaman niya. Dapat pala talaga, inikilala natin yung mga tao sa paligid natin. Dahil hindi natin alam, sila na pala yung lihim na gumagawa ng masama sa atin. Limang taon na nagtrabaho ang mama ko sa Saipan. Tagalinis siya doon sa mga hotel rooms. Kaya alam ko na grabe yung pagod niya araw-araw. Kahit pa madalas magpadala siya ng mga balikbayan box. Sabi niya pa, 6 na taon na lang daw siya doon at uuwi na siya. Tatapusin lang daw yung bahay na pinapatayo niya. Doon po sa Saipan ay meron ding ibang Pinoy din nakakilala. At isa na nga po doon, si Pirita. Taga Cebu po siya. Naging magkaibigan sina mama kasi siyempre po, kapwa Pinoy. Si Pirita kadadating lang sa Saipan at kasisimula pa lang po ng trabaho. Nagbabaka sakali na uunlad ang buhay nila. Dahil nga po naging magkaibigan sila mama, tuwing day off po ni mama ay nagkikita sila at kumakain sa labas kasamang iba pang mga Pinoy din na kakilala nila doon. Nakwento ni mama kay Pirita na tinatapos na lang yung bahay namin at makakauwi na si mama. Nakapagpundar na rin ng mga gamit at saka sasakyan. Buti ka pa ate, mayaman ka na. Yun daw po ang sabi ni Pirita. Ilang beses na nanghiram ng pera si Pirita kay mama dahil lang sabi, emergency raw o kaya naman ay may sakit ang anak. Kaya pinapautang naman ni mama. Pero kahit kailan ay hindi daw ito nagbabayad. Hindi na nga pinilit ni mama kasi baka daw gipit din at medyo maluwag naman sa buhay. Walang masyadong gastusin. Pero nung nangungutang pa daw ulit si Pirita, ay doon na nasagad si mama at sinabi na hindi na siya makakapagpahiram pa dahil ipinadala niya na sa amin. At iniipon na rin ni mama dahil malapit na siyang umuwi sa bahay. Tiningnan daw siya ng masama ni Pirita, saka walang kibong umalis. Nung gabi na yun, mainit na daw yung pakiramdam ni mama. Pumasok pa siya kinabukasan, pero nahimatay siya sa trabaho. Buti na lang at yung katrabaho niyang nakakita. Doon na po nagsimulang lumala yung kalusugan ni mama. Nagsimula lang sa simpleng lagnat
Hanggang sa nanigas na po yung mga binti ni Mama. Tumagal pa yon ng ilang linggo. Saka pinayuhan na si Mama na umuwi na raw sa Pinas. Lalo pat hindi na nakakatayo si Mama noong mga panahon na yon. Hindi alam ni Mama kung napano siya kasi wala daw siyang sakit at regular siyang nagpapacheck up. Nang makauwi si Mama ay nagkaroon na ng mga komplikasyon sa katawan. Sumulpot na yung mga sakit na hindi niya daw nararanasan noon. Nahirapan na rin siyang kumain kasi hindi niya na maigalaw yung panga niya. Sinubukan pa naming humingi ng tulong sa mga manggagamot. Ilang albularyo ang nilapitan namin at iisa lang ang sinasabi. May galit na galit daw kay Mama at napakalakas daw ng enerhiya na nagpataw ng sakit kay Mama. Dapat daw ay noon pa namin inilapit si Mama kasi lumala na daw yung sakit na ibinigay kay Mama. Mahirap na daw na kontrahin. Ginawa namin ang lahat. Sinunod namin pati ang mga doktor. Pinaniwalaan din namin yung mga albularyo. Pero ilang araw lang po ang makalipas ay binawian na ng buhay si Mama. Alam ni Mama na ang may gawa nun ay yung dating kaibigan niya na si Perita. Pero nung sinabi ng albularyo na bigyan din ng sakit ay umiling si Mama. Ang sabi niya, maliliit pa raw ang mga anak noon at kawawa naman daw kung mawawala ng ina. Hanggang sa huli ay ibang tao pa rin ang iniisip ni Mama. Kahit kailan ay hindi niya inuna ang sarili niya.